Magandang araw sa iyo, Dr. Love. Matagal ko nang sinusubaybayan ang programa mo at maraming beses na rin akong natulungan ang mga payo mo sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Ngayon, ako naman ang nangangailangan ng iyong gabay. Alam kong hindi madali ang kwento ko, pero umaasa akong matutulungan mo akong maliwanagan. Tawagin mo na lang akong Mina. 2 taon na akong nagtatrabaho bilang production assistant sa isang kilalang Korean drama studio na may branch dito sa Pilipinas. Dito nagsimula ang kakaibang kwento ng buhay at puso ko. Isang umaga dumating sa opisina ang isang grupo ng mga direktor at staff mula South Korea para sa bagong proyekto. Doon ko unang nakita si Jun, isang assistant director na masyadong seryoso sa trabaho. Ang unang impresyon ko sa kanya, suplado. Halos hindi siya nakikipag-usap at laging abala sa laptop niya. Pero kahit ganon, hindi ko mapigilang mapansin ang presensya niya. Ang tangkad, ang flawless na balat, at ang lalim ng mga mata niya. Para siyang karakter mula sa isang K-drama. Sa simula bihira kaming mag-usap. Pero isang araw, kinailangan naming magtulungan sa isang eksenang kailangang i-shoot sa Intramuros. Dahil pareho kaming abala, natapos ang trabaho ng mabilis. Pero bigla siyang nagyaya magkape. Sa di ko maipaliwanag na dahilan, pumayag ako. Doon nagsimula ang kwentuhan namin. Mula sa paborito niyang pagkain hanggang sa mga alaala niya sa Korea. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang mas malambot na bahagi ni John. May mga ngiti pala siya na kayang pakalmahin ang kahit na pinakamagulong araw. Simula noon, mas naging malapit kami sa isa't isa. Madalas kaming magkwentuhan pagkatapos ng trabaho. Nagtatawanan kami habang tinuturo niya sa akin ang tamang pagbigkas ng ilang Korean words. At tinuturuan ko naman siya ng Tagalog. Ang simpleng ugnayan na iyon ay unti-unting naging malalim. Hindi ko na malayang nahuhulog na pala ako sa kanya. Isang gabi, matapos ang wrap-up ng isang shoot, nagyaya siya sa isang tahimik na rooftop bar sa Makati. Habang nakatingin kami sa mga ilaw ng syudad, bigla niyang sinabi, "Mina, alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilang maramdaman na gusto kitang makasama palagi." Hindi ko alam ang sasabihin ko. Natulala ako pero nang hinawakan niya ang kamay ko, naramdaman kong totoo ang lahat ng iyon. Sa gabing iyon, hinalikan niya ako. Sa ilalim ng mga bituin, sa kalmadong hangin ng gabi. Para bang kami lang ang tao sa mundo. Simula noon lihim kaming nagkikita. Hindi kami nagpaapekto sa takot na baka may makaalam. Isang beses nagpunta kami sa Tagaytay para sa maikling getaway. Doon sa malamig na hangin at tanawin ng Taal, naramdaman ko ang init ng pagmamahal niya. Sa bawat yakap at haplos niya, tila nawawala lahat ng pagdududa at takot ko. Sa piling niya, natutunan kong muli kung paano magmahal. Pero hindi lahat ng kwento ay masaya. Dumating ang araw na kinailangan niyang bumalik sa Korea dahil natapos na ang proyekto. Sinabi niyang gusto niyang manatili, pero hindi iyon posible dahil sa career niya. Nangako siyang babalik. Pero alam naming pareho na hindi ganon kasimple ang buhay. Paano kung hindi siya makabalik? Paano kung magbago ang lahat? Natatakot akong masaktan, pero natatakot din akong bitawan siya. Dr. Love, mahal ko si June pero hindi ko alam kung tama bang ipaglaban ang isang relasyon na hindi ko sigurado kung magtatagal. Gusto kong maniwala sa mga pangakong binitiwan niya, pero paano kung sa huli, pareho lang kaming masaktan? Dapat ko bang ituloy ang relasyon namin kahit puno ito ng pag-aalinlangan? O dapat ko bang palayain siya at bumalik sa normal na buhay ko, kahit alam kong mawawalan ako ng isang bahagi ng puso ko?
Sana matulungan mo akong makita ang tamang landas. Lubos na gumagalang, Mina. Sa muli, hayaan niyo muna akong bumati sa inyo ng isang napakagandang araw po sa lahat, my avid listeners. Sa inyong walang sawang pagsusubay sa ating programa, Dear Dr. Love. Ang atin pong letter sender ngayon na pagtutuunan po natin ng pansin ay si Mina. Mina, sana po ay napanood mo ang tagpong ito kung saan binasa natin ang iyong liham. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sa bawat salita, naramdaman ko ang lalim ng pagmamahal at ang bigat ng emosyon na dinadala mo. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo at alam kong kailangan mo ng gabay upang mahanap ang tamang desisyon. Una, tanggapin natin ang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi laging simple. Katulad ng nararamdaman mo kay John, minsan ito'y biglaan, komplikado, at puno ng mga tanong. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ang pag-ibig ay napaka-espesyal dahil sinusubok nito ang ating lakas, pasensya, at kakayahang magdesisyon ng tama. Mina, ang unang tanong na gusto kong itanong sa iyo ay ito. Ano ang halaga ni John sa buhay mo? Hindi ko ito tinatanong para sukatin ang nararamdaman mo para sa kanya, kundi upang malaman mo kung siya ba ang taong handa kang lumaban kahit na mahirap ang sitwasyon. Kung sa tingin mo ay tunay na pagmamahal ito at hindi lamang dala ng kilig o ang saya ng bagong relasyon, kailangan mong tanungin ang sarili mo kung handa kang sumugal sa hinaharap na puno ng hindi tiyak. Pero Mina, mahalaga ring timbangin ang realidad. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa damdamin. Ito rin ay tungkol sa mga desisyong ginagawa mo para sa sarili mo at para sa taong mahal mo. Si June ay may sariling buhay at pangarap sa Korea, tulad ng ikaw ay may sariling buhay dito sa Pilipinas. Ang tanong ay, kaya ba ninyong dalawa magsakripisyo para sa isa't isa nang hindi mawawala ang respeto at pagmamahal ninyo sa sarili ninyo? Kung pipiliin mong ipaglaban ang inyong relasyon, tandaan mo na hindi lahat ng pagmamahalan ay tungkol sa pagiging magkasama palagi. Ang distansya ay maaaring maging pagsubok, ngunit hindi nito kayang sirain ang tunay na koneksyon kung parehong buo ang tiwala ninyo sa isa't isa. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugang paghihintay, pag-unawa at pagsusumikap na manatiling konektado kahit na magkalayo. Ngunit kung sa tingin mo'y magiging mas mabigat ang sakit ng paglalaban kaysa sa saya ng pagiging magkasama, maaaring mas makabubuting bitawan mo siya. Hindi ito nangangahulugang minahal mo siya ng kulang, kundi nangangahulugan lamang na pinili mong bigyan ang sarili mo ng pagkakataong maging mas buo at masaya, kahit mag-isa. Mina, mahalagang tandaan mo na ang tamang desisyon ay hindi laging magaan sa puso. Pero sa huli, ang pipiliin mo ay dapat magdulot ng kapayapaan sa iyo, kahit gaano man kahirap sa simula. Ang pagmamahal, para maging totoo, ay dapat maging malaya, malaya kang magmahal, at malaya kang magdesisyon ng walang pagsisisi. Piliin mo ang pagmamahal na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kahit ito'y pagmamahal sa kanya o sa sarili mo. Sa huli, ikaw ang magpapasya kung alin ang mas mahalaga. Gumagalang, Dr. Love. Sana po ay may natutunan kayo at may napulot kayong aral sa episode ng ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, magandang buhay sa inyong lahat.